Bago pala tayo mag-start ng day 2 vlog natin, ito muna ang nangyari paggising namin alas 6 ng gabi. Naghanap agad kami ng makakain para sa hapunan at syempre sinabay na rin ang konting pasyal. At ito na nga ang day 2 trip natin mga ka-Aripans. Mas energized na kami ngayon at ready na ulit sa panibagong adventure dito sa Cebu. Syempre, sisimulan natin ang araw sa isang exciting na destination. Ang Cebu Ocean Park. Excited na kami makita yung iba't ibang uri ng marine life. Located lang siya sa SRP, sa likod ng SM Seaside. So kung nasa Seaside ka, konting lakad lang nandun ka na. Kaya tara, samahan nyo kami sa unang stop namin for today. Nandito na kami mga karepan sa Cebu Ocean Park. Nagpa-confirm lang kami ng ticket. Tapos syempre, quick picture muna sa entrance. After namin magpa-confirm ng tickets, dahan-dahan na lang kami pumasok sa starting point. Chill lang habang naglalakad, pero excited na rin makita kung anong meron sa loob. May pa-pre-picture pa sila dito, kaya sinamantala na namin, sayang din. Dagdag souvenir at memories na rin. Pero bago ang lahat, nagtanong muna ako kung may wheelchair sila para may paglalagyan ng bag at gamit. Joke lang, meron kasi kaming kasama na masama ang pakiramdam para kahit papano hindi siya mapagod at makapag-enjoy rin. At ito yung unang bungad sa amin, ang mga ibon. At ito, akala namin totoo, pang display lang pala. Next naman ay yung mga isda. Simple lang pero nakatuwang panoorin. Ang gaganda ng kulay at ang chill lang galaw nila. Ayun, in-explore na kami. Hindi pa tapos ang adventure. Marami pa kaming gusto makita sa taas. Tara, akyat na tayo. May photoboard counter sila dito, kaya bumili na kami ng picture pang souvenir. Ito yung prices nila. Yung kinuha namin oil frame plus bridge magnet picture. At pumasok na kami sa loob para makita na yung mga aquatic animals. Let's go!
Pagkatapos namin sa loob sa Marine Life, lumabas naman kami para manood ng bird show. Parang ibang level agad ng show Hindi na lumalangoy, lumilipad na. Tara, panoorin natin kung anong ganap. Now ready your cameras to push up as his last trick. In 3, 2, 1. Amazing right? Our Philippine Rufus with no name tag. That is it for our rocket guy named Ika. The one next is our Guardians Raptor here in Ocean Park. Now his birds also can be found in Southeast Asia and Australia. Now that is it for our white band single name Agis. Now guys, we want more. Show us how it's done. There's sadly that if animals struggle in evolution and improper waste management, so always keep in mind to reduce waste, reuse plastics, and recycle everything we can. Now see if our birds can do it, so can we. Now before I will end this video, I would like to invite everyone. At this point mga ka-Eripans, medyo nagugutom na kami. Pero dahil may iba pang ganap, sabi namin, mamaya na muna kumain. Tapusin na lang muna namin yung ikot. At ayun, next stop na namin, ang Oceanarium. Tara! At ito na mga ka-Eripans, ang isa sa pinakainabangan namin, ang Oceanarium ng Cebu Ocean Park. Pagpasok pa lang namin, ang dami ng tao. Kakatapos lang din nila manood ng bird show. Pero ayun, makikita nyo agad punong-puno ng iba't ibang isda. Parang napunta kami sa ilalim ng dagat habang naglalakad. Sobrang nakarelax panoorin yung mga isda na dahan-dahang lumalangoy. Iba't ibang kulay, may maliliit, may malalaki, ay sarap lang titigan. Parang kami na yung nasa loob ng dagat habang may mga isda na dumadaan sa taas namin. Simple lang pero masasabi mo talagang worth it yung experience. Biglang napatanong si Pixie, nasaan yung big shark? Parang disappointed pa Kami tuloy napapaisip, gusto mo ba talaga makakita? At ito yung big shark, Pixie. Pumunta naman kami sa lab at dito makita yung mga buto ng malalaking isda. Buto ng sailfish, giant grouper, dolphin fish, at eagle rays. Pati yung stages ng jellyfish, mula sa maliliit hanggang sa malalaki. May makikita ka rin na clownfish, yung kilala natin bilang Nemo. Kung nagugutom ka at kailangan kumain at magpahinga, ito yung perfect spot. Chill ka na, busog ka pa. Habang kumakain ka, may malaking aquarium na parang built-in view. Hindi ka maboboring. At syempre, hindi rin papahuli ang mga isda. Pinapakain din sila habang nanonood ka. May sarili rin silang show, ang tawag fish feeding. Parang sabay kayong kumakain, sila sa loob, ikaw na sa labas. Pagkatapos namin kumain, manood, dumiretso na kami sa jellyfish area. Dito may glow in the dark na paintings na puro ocean theme. Ang ganda tignan. Tapos yung aquarium nila, nandun yung mga jellyfish na parang nag-glow habang lumalangoy. Ang chill ng vibe, parang naka slow motion lahat. Ready ka na ba maginaw? Kasi meron din silang snow vibes dito, kasama mo yung mga penguin. Pwede ka rin magpa-picture sa loob, kaya piling muna sa ibang bansa ka bigla. At sa wakas, natapos rin yung paglalibot namin. At ang huli ay bumili ng souvenirs at binalik yung wheelchair na hiniram namin. At nagbabay na sila Pixie sa Ocean Park. At ayun, tapos na kami sa Ocean Park. Sunod naman ay mag-food trip. Tara dito naman tayo sa Talisay Leisure Food Park. Naganap na kami ng pwesto. Tapos syempre, order na agad. Hindi pwedeng tumagal pa. Gutom na kami Ito yung view sa harap namin habang kumakain. Fresh na hangin galing sa dagat. At ayun, dumating na yung pagkain na in-order namin. Nag-order kami ng lechon, syempre. Bestseller nila to pumunta ka ba naman sa Lechon Park na hindi order ng lechon?
May kasama pa kami puso, karang ibos, kinilaw, sinugbang isda at alimasan. Pagkatapos kumain, napadaan muna kami dito para i-check kung ano monumento. Yun pala, Talisay Landing, isang historical marker. Syempre, hindi pwedeng palampasin, picture-picture muna. At nagpahangin lang saglit. Bumalik muna kami para magpahinga saglit, recharge ng konti kasi may destination pa kami napupuntahan. Busog na, nakapagpahinga na. Saan naman next? Syempre, papunta na kami sa Magellan Cross at sa Basilica del Santo Niño. At ayun na mga ka-Erepans, nandito na kami sa Basilica del Santo Niño. Ibang vibe dito, maraming tao, medyo solemn, pero ramdam yung history at faith ng lugar. Naglibot muna kami, nag-observe at syempre hindi mawawala ang konting picture. Pero higit sa lahat, naglaan din kami ng sandali para magpasalamat at mag-pray. Yan o. Pray? At pagkatapos namin sa Basilica del Santo Niño, dumiretso naman kami sa Magellan's Cross. Quick trivia lang mga ka-Erepans, sinabi na itong cross na to ay tanayo nung dumating si Ferdinand Magellan sa Cebu bilang simbolo ng pagdating ng Christianity sa Pilipinas. Kaya habang nandito ka, hindi lang siya pang picture. Ramdam mo rin yung bigat ng history ng lugar. Dito sa Magellan's Cross, mapapansin nyo yung mga nagtitinda ng kandila na parang hinahagis o iniikot nila. Di lang pala to basta kandila, may kasamang dasal at hiling sa bawat galaw. Kaya paraan ito ng pagpapakita ng pananampalataya. Pagkatapos namin sa Magellan's Cross, konting pahinga muna bago magpatuloy. Tapos nag-ikot naman kami sa souvenir area para pumili ng mga pasalubong na pwede namang iuwi. Syempre, hindi pwedeng uuwi na walang dalang remembrance galing Cebu. Nag-ikot pa kami sa ibang tindahan para magtingin-tingin at mamili pa ng mga dagdag pasalubong. Tapos namin mamili ng pasalubong, diretso na kami sa sasakyan para magpahinga at bumalik sa kondo. Dapat marami pa sana kami pupuntahan, kaso ubos ng powers, need na mag-recharge. At kinabukasan, third day na at last day na namin, pupunta kami sa SMC side para mamasyal at maghanap ng merch na pwedeng mabili. At may binili lang kami dito sa store. Pagkatapos namin maglibot sa mall at nakaramdam na ng gutom, nagdesisyon muna kami na kumain muna sa fast food na nadaanan namin. Pagkatapos kumain, biyahe naman ulit. At ayun, nakarating na sa Tabuelan. Buti na lang wala masyadong pasahero. All set na yung Roro. At si Pixie, akala niya may iwan si Daddy. At ayun na mga ka-Erepans, pauwi na kami. Habang nasa Roro, napabaliktad na kami sa buong trip. Mula sa puyat na biyahe hanggang sa mga solid na experience dito sa Cebu City. Na-experience namin ang ganda ng Temple of Lea, ang saya sa Cebu Ocean Park, at syempre, hindi mawawala ang food trip sa Talisay Lechon Food Park. At higit sa lahat, yung pagbisita namin sa Magellan's Cross at Basilica del Santo Niño. Hindi lang gala, kundi may meaning din. Mabilis lang ang lahat, pero sulit na sulit. Pagod, pero masaya. Worth it ang Cebu trip na to. Sa wakas, sa mahabang biyahe, nandito na kami sa Negros Island. Salamat sa pagsama mga ka-Erepans. Like, comment at subscribe. Kita-kits sa next adventure. Bye-bye!